Bago tayo tuluyang pumasok sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat nanonood at nakikinig. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras o ito pinapanood ngayon. Mas masarap kasing magkwentuhan kapag alam nating may mga pusong sabay-sabay na nakikinig saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Sa lungsod ng Maynila, kung saan nagtatagisan ng kinangang mga salamin ng matataas na gusali at ang mga pangarap ng mga taong araw-araw nakikipagsiksikan para mabuhay, may isang pangalan na halos lahat ay kilala: Serapina Vallejo. Sa mga business magazine, siya ang batang bilyonaryang may matalas na isip, malamig na tindig at halos imposibleng lapitan. Sa mga corporate events, siya ang babaeng laging bihis ng elegante, tuwid ang likod at tila hindi natitinag kahit ng pinakamalalaking negosyante sa bansa. Ngunit sa likod ng pangalang iyon, sa likod ng mamahaling kasuotan at tahimik na mukha, ay isang babaeng matagal nang natutong magtago ng sugat. Hindi ipinanganak si Serapina na bato ang puso. Noon, isa rin siyang batang masayahin na lumaki sa malawak na bakuran ng lumang tahanan ng mga Vallejo sa San Juan. Anak siya ni Leo Vigildo Vallejo, kilalang negosyante na nagsimula sa maliit na maintenance firm, at Celestina Vallejo, isang mapagkumbabang babaeng mahilig magtanim ng sampagwita sa hardin at makipag-usap sa mga trabahador na tila kapamilya lang. Sa murang edad, nakita ni Serapina kung paano pinalaki ng kanyang mga magulang ang kanilang kumpanya hindi lang sa talino, kundi sa tiwala sa tao. "Anak," madalas sabihin ng kanyang ina habang magkatabing umiinom ng tsokolate sa balkonahe, "ang negosyo, hindi lang pera ang pinapaikot. Buhay ng tao ang hawak mo riyan, pamilya ng empleyado, pangarap nila." Kapag sinasabi iyon ni Celestina, tanggol lang ang batang si Serapina kahit hindi pa niya lubusang nauunawaan. Para sa kanya noon, ang kumpanya ay isang malaking gusali kung saan masaya ang lahat, kung saan ang kanyang ama ay palaging iginagalang, at kung saan ang mga empleyado ay nakangiti tuwing dumarating ang Pasko dahil may handa at bonus. Ngunit hindi habang buhay ay ganun ang mundo. 16 na taong gulang si Serapina nang unang mabasag ang imahe niyang iyon. Isang hapon, umuwi siyang maaga mula sa school program at nadatnang niyang may malakas na pagtatalo sa opisina ng kanyang ama sa bahay. Bahagyang nakabukas ang pinto at mula roon ay narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang ina, basag, nanginginig at puno ng galit. "Paano ninyo nagawa ito? Pinagtiwalaan kayo ni Leo." Kasunod noon ang boses ng isang lalaking matagal ng kanang kamay ng ama niya, si Victor Sarmiento, dating finance director ng kumpanya. "Ma'am, hindi po ganun kasimple. Kailangan naming gumawa ng paraan para makaligtas ang negosyo." "Pagnanakaw ang tawag dyan," sigaw ng kanyang ina. Natigilan si Serapina. Noon lamang niyang narinig ang salitang iyon sa loob ng kanilang tahanan, pagnanakaw. Hindi mula sa mangnanakaw sa labas, kundi mula sa taong matagal nilang pinapakain at pinagtitiwalaan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumabas ang katotohanan. May mga pondong nawawala, may mga forged signatures, may mga kontratang hindi alam ng pamilya. Ang mas masakit, may ilang matagal ng senior staff na tahimik palang kasabwat. Hindi lubusang bumagsak ang kumpanya, ngunit muntik na. Ang nangyari ay parang sugat na hindi man nakamatay, iniwan naman ang buong pamilya na hindi na muling naging kumpante. Mas matindi ang naging epekto noon sa kanyang ina. Si Celestina, na dating bukas palad at mapagtiwala, ay naging tahimik at sakitin. Sa loob lamang ng 2 taon, humina ang kanyang katawan. Hindi man iyon diretsyong ikinamatay niya, alam ni Serapina hanggang paglaki na may bahagi sa pagkasira ng kalusugan ng kanyang ina ang pagtataksil na iyon. Sa burol ni Celestina, habang dumarating ang mga taong umiiyak at nagsasabing napakabuti niyang tao, tahimik lamang si Serapina sa sulok. Hawak niya ang puting panyo ng kanyang ina at doon niya ipinangako sa sarili na hindi na siya magiging mahina, hindi na siya basta maniniwala sa ngiti, hindi na siya magpapadala sa matatamis na salita. Pagkalipas ng maraming taon, natupad nga niya ang pangakong iyon, ngunit may kapalit. Nang tuluyang lumala ang sakit ni Don Leo Vigildo at unti-unting ibinilin sa kanya ang direksyon ng Vallejo Allied Systems, hindi na si Serapina ang batang umiinom ng tsokolate sa balkonahe.
Isa na siyang babaeng tinuruan ng pinakamahuhusay na consultant sa abroad, bihasa sa finance, contracts, negotiations at crisis management. Mula sa simpleng maintenance firm ng kanyang ama, lumaki na ang kumpanya. May hawak na itong building operations, logistics support, facilities contracts, at corporate maintenance para sa mga malalaking negosyo. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, lalo ring dumadami ang mga taong hindi na niya kilala. Sa board meetings, makintab ang mesa, malamig ang aircon, at organisado ang reports. Palaging may presentation, graphs, at smiling assurances. Sa papel, maayos ang lahat. Malaki ang kita, tumataas ang market confidence. Sabi ng COO nilang si Octavian Barrera, kontrolado ang bawat departamento. Serapina. Sabi nito minsan habang tinuturo ang projection sa screen, as you can see, stable ang operations. Minor employee complaints lang po ang nasa lower units, pero nothing alarming. Katabi nito si Lucinda Neral, ang HR head na laging nakaayos ang buhok at parang walang salitang lumalabas sa bibig ng hindi pinagplanuhan. We are handling it internally, malambing niyang dagdag. Typical labor noise lang po, nothing systemic. Sa dulo naman ng mesa, tahimik ngunit tusong nakamasid si Gideon Varte, legal advisor ng kumpanya, habang si Maureen Santilices, isa sa board members na mas abala sa image ng kumpanya kaysa sa aktwal nitong kalagayan, ay nagkomento paminsan ng, normal lang naman na may mga reklamador sa ibaba, kahit saan naman may ganyan. Ibaba. Iyon ang salitang tumatak kay Serafina. Sa ibaba. Parang hindi tao ang tinutukoy nila kundi mga bagay na nakatambak sa pinakailalim ng gusali. Hindi agad sumagot si Serafina noon, nakaupo lang siya sa gitna ng boardroom habang nakatingin sa ulat. Tama ang mga numero, malinis ang audit summary, maayos ang PR presentation, ngunit sa kaibuturan niya may kakaibang hapdi. Parang may mali pero hindi niya mahawakan. At marahil ay hindi niya agad nahawakan dahil sanay na rin siyang mamuhay sa distansya. Ang totoo, kahit siya mismo ay bihira ng makipag-usap sa ordinaryong empleyado, dumadaan siya sa executive elevator, sa private entrance, sa meeting rooms, sa glass offices. Ang mundo niya ay reports, signatures, forecasts, acquisitions. Ang mga mukha ng rank-and-file employees ay nagiging bahagi na lang ng background sa pagpasok at pag-uwi. Hindi niya ginusto iyon, pero ganun unti-unting namuhay ang isang taong natutong magtiwala lang sa sistemang kaya niyang kontrolin. May ilang taong nananatiling totoo sa kanya. Isa na roon si Talia Soren, ang kanyang executive assistant na tahimik ngunit matalas ang mata. Hindi ito sipsip, hindi rin madaldal. Isa ito sa iilang taong kayang magsabi kay Serafina ng katotohanang ayaw marinig ng iba. Isang gabi, halos 9:00 na ng gabi, nasa opisina pa rin si Serafina. Kakatapos lang ng isang mahabang meeting sa investors, kumakain siya ng malamig ng sandwich nang pumasok si Talia na may bitbit na folder. "Ma'am," maingat nitong sabi, "may gusto po akong ipakita." Hindi agad nagsalita si Serafina. Tinignan niya ang folder. "Ano yan?" "Kompilasyon po ng ilang complaints na hindi umabot sa board dashboard." "Bakit hindi umabot?" Sandaling nag-alinlangan si Talia bago sumagot. "Hindi ko po alam kung sino ang humarang, pero 3 beses na pong may nag-follow up mula sa site personnel at utility units. May issue raw po sa overtime approvals, denied medical requests at procurement discrepancies." Nanlalamig ng bahagya ang kamay ni Serafina habang binubuksan ang folder. Hindi official summary ang laman niyon, mga sulat, mga incident notes, mga printed emails na may red markings, mga request na hindi pinirmahan, mga simpleng hinaing na nagmumukhang maliit lang kapag binasa ng paisa-isa, pero kapag pinagsama-sama mo ay para palang usok na nagmumula sa iisang apoy. "Bakit ngayon mo lang ito dinala sa akin?" tanong niya. "Sinisiguro ko lang po muna," yumuko ng bahagya si Talia. "Ayokong magkamali, pero pakiramdam ko po may mga nangyayari sa kumpanya na hindi nakakarating sa inyo." Muling tumahimik ang silid. Sa labas ng salamin ng opisina, tanaw ang mga ilaw ng lungsod.
Sa ibaba, tila gumagapang ang mga sasakyan na parang nangaalitap-tap. Maraming tao roon, maraming buhay, maraming pamilyang umaasa sa kumpanyang minana niya. "Ma'am," mahinang dagdag ni Talia, "baka po kailangan ninyong makita mismo." Napatingin si Serafina sa assistant niya. Sa simpleng pangungusap na iyon, biglang bumalik sa alaala niya ang boses ng kanyang ina. Ang negosyo, hindi lang pera ang pinapaikot mo, buhay ng tao ang hawak mo riyan. Kinabukasan, sinubukan niyang magtanong sa opisyal na paraan. Pinatawag niya si Octavian. "May naririnig akong complaints," diretsahan niyang sabi. Ngumiti si Octavian, yung ngiting sanay na sanay sa damage control. "Handled na po yun, Serafina. Huwag na po kayong magpa-stress sa maliit na bagay. Alam niyo namang may mga empleyadong ginagawang drama ang simpleng proseso." "Drama?" Malamig niyang ulit. "Figure of speech lang po," sagot niya, ngunit hindi nawala ang kumpiyansa sa mukha. Nang araw ding iyon, dumaan si Serafina sa isang lower administrative floor, bagay na bihira niyang gawin. Hindi siya napansin ng marami dahil mabilis siyang maglakad, ngunit may fire exit, may narinig siyang mahinang pag-iyak. Bahagya siyang huminto. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang lalaking utility worker na nakaupo sa hagdan, nakayuko, hawak ang cellphone. "Pasensya ka na anak ha. Wala pa rin, hindi inaprubahan. Baka sa susunod na linggo na lang natin mabili ang gamot ni Mama." Parang may biglang humigpit sa dibdib ni Serafina. Hindi siya pumasok, hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang tumayo roon, nakikinig sa paghingg ng paumanhin ng isang empleyadong marahil ay 10 taon nang nagtatrabaho sa kumpanyang dala ang apelyido niya. Nang gabing iyon, hindi siya agad umuwi. Bumalik siya sa lumang bahay ng pamilya, sa kwartong matagal na niyang hindi tinutulugan. Binuksan niya ang aparador ng kanyang ina at nakita niya roon ng isang lumang kahon na may mga litrato, sulat at isang maliit na notebook. Sa unang pahina, sulat kamay ng kanyang ina ang katagang matagal niyang hindi nababasa. "Kung gusto mong makilala ang totoo sa isang tahanan, huwag mong tanungin ang mga nakaupo sa sala. Tanungin mo ang mga naglilinis ng kalat sa kusina." Matagal na patitig si Serafina sa linyang iyon. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating si Talia sa bahay. Dala ang ilang dokumentong ipinatawag niya. Nang pumasok ito sa silid, nakita nitong tahimik lang na nakaupo si Serafina sa gilid ng kama, hawak ang notebook. "Talia," sabi niya nang hindi tumitingin, "gaano kahirap gumawa ng bagong pagkatao para sa isang tao?" Napatigil si Talia. "Ma'am?" Ngayon ay tumingin na siya. Hindi malamig ang mukha ni Serafina, pero hindi rin ito ang karaniwang anyo niyang kontrolado ang lahat. May kakaibang linaw sa kanyang mga mata. Yung uri ng desisyon kapag nabuo na, hindi na mababawi. "Hindi ko na kayang umasa sa reports. Hindi ko na kayang makinig sa board at magkunwaring sapat iyon." Dahan-dahan niyang isinara ang notebook. "Kung gusto kong malaman ng totoo, kailangan kong makita kung paano tratuhin ng kumpanyang ito ang mga taong hindi nila kailangang plastikin." Napasinghap ng bahagya si Talia, gumit na natili siyang tahimik. "Gagawa tayo ng bagong pangalan," tuloy ni Serafina. "Bagong records, simpleng background, walang makakaalam. Papasok ako sa sarili kong kumpanya, hindi bilang may-ari, kundi bilang janitress." "Sigurado po kayo?" tanong ni Talia, halos pabulong. Tumayo si Serafina at lumapit sa bintana. Sa malayo ay tanaw ang mga ilaw ng pangunahing gusali ng Vallejo Allied Systems. Matayog at tila disente mula sa labas. Ngunit sa gabing iyon, alam niyang may mas madilim na katotohanang nakatago sa loob niyon. "Hindi," sagot niya ng tapat. "Hindi ako sigurado kung ano ang makikita ko. Pero sigurado akong hindi ko na pwedeng ipikit ang mata ko." At doon, nagsimula ang unang tunay na hakbang ng isang bilyonarya na matagal nang natutong mabuhay sa taas. Papunta sa mundong matagal na niyang hindi pinapakinggan. Bago tayo tuluyan dumiretso sa kasunod ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan ngayon. Nakakatuwang isipin na sa magkakaibang lugar at oras,
iisang kwentong sabay-sabay nating binubuksan. Kinabukasan matapos gawin ni Serafina ang desisyong babaguhin ang paraan ng pagtingin niya sa sarili niyang kumpanya, hindi siya agad bumalik sa executive office. Sa halip, maaga siyang gumising at tahimik na nagtungo sa isang maliit na apartment unit na pagmamay-ari ng pamilya, gumit matagal nang walang gumagamit. Doon siya sinayubong ni Talia, dala ang isang lumang maleta, ilang simpleng damit at isang brown envelope. "Nandito na lahat, ma'am," sabi ni Talia habang inilalapag ang envelope sa mesa. Birth records ng bagong identity, barangay clearance, employment history na galing probinsya, pati references. Pangalan niya ay Sefra Valmonte, byuda, walang anak, dating utility aide sa isang maliit na private school sa Nueva Ecija. Tahimik na tinignan ni Serafina ang mga papel. Kakaiba ang pakiramdam na makita ang sarili niyang bagong katauhan na nakaprint sa malinis na bond paper. Parang may ibang babaeng unti-unting ipinapanganak sa harap niya. Isang babaeng malayo sa mamahaling opisina, board meetings, at business magazines. "May problema ba sa records?" tanong niya. "Wala po, malinis ang pagkakagawa, pero..." Sandaling nag-atubili si Talia. "Hindi pa rin po ako nasasanay na tatawagin kayong Sefra." Bahagyang ngumiti si Serafina. "Mas buti yun. Kapag nasanay ka, baka may makahalata." Sa sumunod na oras, isa-isang hinubod ni Serafina ang mga nakagawian na niyang isuot. Ang relo niyang regalo pang ang kanyang ama, ang hikang brilyante ng kanyang ina, ang mamahaling blues na karaniwan niyang isusuot sa mga meetings. Palitan iyon ng kupas na blues, simpleng maong na pantalon, at lumang rubber shoes na bahagyang maluwag sa paa. Tinapyasan ni Talia ng bahagya ang ayos ng buhok niya. Itinupi ito sa payak na bun at linagyan siya ng manipis ngunit lumang style na salamin. Nang humarap siya sa salamin, halos hindi niya agad nakilala ang sarili. "Hindi ka na mukhang Serafina Vallejo," mahinang sabi ni Talia. "Mas buti, dahil kung may makakita pa rin kay Serafina, walang saysay ang lahat nito." Ngunit mas mabigat kaysa sa pagbabagong ng mukha ang pagbabagong kailangan niyang gawin sa kilos. Hindi pwedeng matalim ang mga salita niya. Hindi pwedeng sanay siyang utusan. Hindi pwedeng may dating ng isang taong lumaki sa kapangyarihan. Kaya sa loob ng 2 araw, paulit-ulit nilang inensayo ni Serafina ang mga simpleng detalye. Paano sasagot kapag tinanong kung saan siya galing? Paano bahagyang yuyuko kapag kinakausap ng supervisor? Paano maglalakad nang hindi mukhang alam niya ang bawat sulok ng gusaling sarili niyang pag-aari? "Anong sasabihin mo kapag tinanong ka kung bakit gusto mong magtrabaho rito?" tanong ni Talia. Saglit nag-isip si Serafina bago sumagot sa mas mahinang boses kaysa dati. "Kailangan ko po ng trabaho. Wala na po akong aasahan sa probinsya. Sabi po ng kakilala ko, okay raw po rito basta masipag." "Mas simple pa," sabi ni Talia. "Huwag sobrang maayos. Tandaan nyo, hindi kayo executive." Huminga ng malalim si Serafina, saka muling sumagot. "Ma'am, kahit anong trabaho po basta marangal." Tumanggo si Talia. Ayon, mas kapanipaniwala. Dumating ang araw ng pagpasok niya sa Vallejo Allied Systems bilang janitress. Hindi siya dumaan sa private entrance, hindi rin siya sumakay sa executive elevator. Madaling araw pa lang, nasa labas na siya ng service gate sa likod ng gusali, kasama ng mga contractual staff na naghihintay ng roll call. Ang hangin ay may halong amoy ng alikabok, usok ng sasakyan at bagong timplang kape mula sa karinderyang nasa kanto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumayo si Serafina sa hanay ng mga empleyadong hindi pinapansin ng mga dumaraang naka-corporate attire. May katabi siyang payat na babaeng may bit-bit na lumang lunch bag at basang payong. "Bago ka?" tanong nito. "Opo," sagot ni Serafina sa boses ni Sefra. "Ako po si Sefra." "Ako si Milena Dagsaan," sabi ng babae. "Pantry ako dati sa kabilang building. Dito na ako inilipat. Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin. Basta bilisan mo lang kumilos. Mainit ang ulo ng mga nasa admin floor."
Bago pa makasagot si Serafina, dumating ang lalaking may hawak ng clipboard, ang shift supervisor na si Ramonier Beltran. Isang lalaking hindi naman katandaan, ngulit tila permanente ng nakakunot ang noo. "Sefra Valmonte?" Malakas nitong tawag. "Opo." Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, saka walang pag-alinlangang nagsabi, "Mukha kang mabagal. Sana hindi ka dagdag problema." Hindi sumagot si Serafina. Yumuko lang siya ng bahagya, gaya ng inensayo nila ni Talia. "Sumama kay Rufino Ladera, siya bahala sa'yo. At makinig ka, huwag kang maarte rito, hindi ito hotel." Sa loob ng Serafina, halos mapait siyang napangiti. Hotel? Sariling gusali ang tinutukoy ng lalaki, ngunit para sa katauhan ni Sefra, isa lamang itong lugar na kailangang pasukan para mabuhay. Si Rufino Ladera ay isang senior janitor na nasa huling bahagi na ng 50, bahagyang kuba ang likod at kapansin-pansin ang kirot sa paglalakad. Gayunman, mahinahon ang mukha nito at walang bakas ng yabang. "Halika," sabi ni Rufino. "Ako na ang magtuturo sa'yo. Huwag kang kabahan. Mas nakakabuhay dito ang mahinahong ulo kaysa mabilis na kamay." Habang magkasabay silang naglalakad sa service corridor, palihim na pinagmasdan ni Serafina ang bawat sulok ng gusali mula sa pananaw ng isang ordinaryong manggagawa. Ang dating malinis at prestigyosong corporate tower, kapag tinignan mula sa ilalim, ay ibang-iba ang mukha. May mga kisaming may tagas, ngunit pininturahan lang muli. May supply closet na kulang sa gamit. May electric fan sa back office na luma at maingay. May pantry shelves na sira ang lock. "Hindi ba inaayos ang mga ito?" Tanong niya ng tila inosente. Umiling si Rufino habang inaayos ang mop bucket. "Inaayos sa papel. Sa totoong buhay, kami-kami rin ang nagdidiskarte. Huwag ka nang masyadong magtanong kung ayaw mong mapag-initan." Mahinang tumanggo si Serafina. Sa unang bahagi ng umaga, inutusan siyang maglinis ng ground floor restrooms, wipe down ng hallway mirrors at buhatin ng trash bags mula sa mga offices. Hindi siya sanay sa pisikal na trabahong ganon at kahit pilit niyang pinatatag ang katawan, dama niya agad ang hapdi sa likod at bigat sa mga balikat. Ngunit mas masakit pa sa pagod ay ang paraan ng pagtrato sa kanya ng ilan. Sa ikalawang oras pa lamang niya, may babaeng naka-heels na lumabas mula sa elevator habang may hawak na iced coffee. Dahil madali siya, natapilok siya ng bahagya at natapon ng kape sa sahig. Napatingin siya kay Serafina, saka inabat ang basong wala ng laman. "Hoy, ikaw," sabi nito nang hindi man lang itinago ang inis. "Pihirin mo yan, bilisan mo, may darating na kliyente." Bago pa makasagot si Serafina, nakalakad na ang babaeng papalayo. "Si Jovita Krenz yan," bulong ni Milena na noon ay dumadalang. Executive Coordinator sa Operations. Mataas tingin sa sarili. Sanayan lang. Lumuhod si Serafina at pinunasan ang sahig. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang may 2 junior staff na napatingin sa kanya at bahagyang nagtawanan. "Bagong recruit?" Usisa ng isa. "Mukha ngang hindi tatagal," sagot ng isa pa. Hindi iyon malaking bagay kung tutuusin. Maririnig mo ang ganoong klaseng salita kahit saan. Ngulit para kay Serafina, tumama iyon hindi dahil nasaktan ang kanyang pride bilang bilyonarya, kundi dahil naisip niyang ilang beses na bang narinig ng totoong ordinaryong empleyado ang ganitong klaseng pangmamaliit ng wala man lang depensa. Bandang tanghali, naupo siya sa gilid ng pantry area para kumain ng simpleng baon na inihanda ni Talia. Kanin, tortang talong at konting atsara. Hindi pa siya nakakapagsimula nang may humablot ng isa sa plastik na upuan sa tabi niya. "Reserve ito!" sabi ng isang lalaking messenger na may makulit na ngiti ngunit hindi masama ang dating. "Pero huwag kang mag-alala, may isa pang bakante rito." Ito si Bembem Alonso, ayon kay Milena na sumunod ding umupo. Maya-maya'y sumama rin si Rufino, dala ang lumang lalagyan ng sabaw. "Bagong-bago pa talaga ang itsura mo," sabi ni Bembem habang nagbubukas ng packed lunch.
Ilang araw ka pa lang, pakiramdam mo siguro napakasama na ng mundo. Hindi naman po, sagot ni Serafina ng maingat. Napabuntong hininga si Milena. Mabait pa nga sila ngayon. Hintayin mo kapag may event. Doon kanila ituturing na parang hindi tao. Milena, saway ni Rufino, gawa mang hindi seryoso. Ano? Totoo naman, Kuya Pino, sagot nito. Nung Christmas party, kaming pantry at utility halos hindi na nakaupo. Tayo ang nagligpit, tayo pa ang pinagalitan dahil kulang raw ang yelo. Tahimik lang na nakakinig si Serafina. Ngunit bawat salita ay para bang isinusulat ng isip niya sa kung anong mas matibay pa sa papel. Nang hapon ding iyon, nakilala niya si Nicanor Udal o mas kilala sa tawag na Nix, isang IT staff na nasa server room sa lower technical wing. Napadaan si Serafina roon nang inutusan siyang maghatid ng cleaning supplies. Hindi siya pinansin ng karamihan, ngunit si Nix ay tumingin sa kanya at saka tumayo para tulungan siyang buhatin ng kahon. Dito mo na lang ilagay, sabi nito. Mabigat yan para sa'yo. Salamat po, tugon niya. Hindi agad umalis si Nix. Tumingin ito sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig. Saka biglang nagsabi, "Bago ka rito, di ba? Huwag mong isiping normal ang lahat ng nakikita mo rito." Bahagyang napalingon si Serafina. Bakit po? Napangiwi si Nix. Basta, may mga bagay dito na mas marumi pa sa sahig na linilinis nyo. Bago pa siya makapagtanong, dumating ang isa pang staff at mabilis na nagbago ang kilos ni Nix. Pakilagay na lang dyan, sabi nito, sa normal na tono, na parang ordinaryong utos lang ang lahat. Maya-maya, habang naglilinis siya ng conference hall sa ika-11 palapag, dumating si Lucinda Neral kasama ang 2 HR officers. Hindi siya agad napansin ni Lucinda, ngunit nang makita siya, mabilis itong nagsalita na tila natural lang ang lahat. "Ikaw ang bago?" Malamig nitong tanong. "Opo, ma'am." "Magalingan mo. Sa susunod na linggo may board pre-meeting dito. Ayokong may nakikitang bahid ng dumi. At tandaan mo, kapag may narinig ka sa floor na ito, trabaho mo lang maglinis, hindi makialam." Natigilan si Serafina sa huling sinabi nito. Hindi malakas ang tono ni Lucinda, ngunit malinaw ang mensahe. Alam nilang ang mga tulad niya sa ilalim ay naririyan para gumalaw, hindi makarinig o makaalam. "Opo, ma'am," sagot niya. Pagkaalis ni Lucinda, napahigpit niya ang hawak ng mop handle. Noong nasa boardroom siya, si Lucinda ay laging mabait magsalita. Pino ang boses at kayang magmukhang hularang leader ng people management. Ngunit sa simpleng pagkakasalita nito sa isang janitress, nakita agad ni Serafina ang totoong pagtingin nito sa mga empleyadong walang titulo. Pagsapit ng 5:00, akala ni Serafina ay matatapos na ang kanyang unang araw. Ngunit mali siya. Inutusan siya ni Ramonier na magstay pa para linisin ang maliit na function room kung saan nagkaroon ng impromptu meeting ang operations unit. "Lampas na po sa shift ko, sir," maingat niyang sabi. Tinaasan siya ng kilay ni Ramonier. "May choice ka?" Hindi siya sumagot. Kinuha na lang niya ang basahan at trash cart. Habang nagliligpit ng paper cups at food containers, narinig niya ang 2 empleyadong palabas na sa pinto. Bakit hindi na lang dagdagan ng tao? Mas gusto yata ni Sir Octavian na paguri ng mga nasa baba kaysa gumastos, sagot ng isa pa sabay tawa. Nang tuluyan ng maubos ang tao, halos 6:30 na nang natapos siya. Masakit na ang likod niya, nanginginig ng bahagya ang kamay at namumuo ang pagod sa binti. Ngunit sa kabila ng lahat, mas malinaw na ngayon sa kanya ang unang piraso ng katotohanan. Hindi simpleng reklamador ang mga nasa lower units. Totoo ang pagod. Totoo ang pang-aabuso. Totoo ang pagtingin ng marami na ang mga tulad ni Sefra ay kasangkapan lamang, hindi tao. Sa may service exit, nadatnan niya si Milena na tila naghihintay. "Hindi ka pa umuuwi?" tanong ni Serafina. Umiling si Milena at inilabas ang isang maliit na food container mula sa bag. "May natira akong ulam. Baka hindi ka na nakakain ng maayos. Kunin mo na." Natigilan si Serafina. Sa buong araw na puno ng utos, tingin at pangmamaliit,
Yon ang unang kilos ng kabutihan na natanggap niya nang walang kapalit. Hindi na. Mahina niyang sabi. Ayos lang ako. Kunwari ka pa, sambit ni Milena. Mukha kang mahihimatay. Napangiti si Serafina. Isang ngiting totoo, maliit, ngunit matagal din niyang hindi naramdaman. Salamat, sabi niya habang tinatanggap ang lalagyan. Nagkatinginan sila ng ilang segundo at sa simpleng sandaling iyon may bagay na bumukas sa isip ni Serafina. Hindi lang ito misyon para malaman kung may anomalya. Hindi lang ito tungkol sa pera o internal control. Ang tunay na laban ay tungkol sa mga taong tulad ni Milena, Rufino, Bembem at marahil pati ni Nix. Mga taong araw-araw nagpupunas, nagbubuhat, nag-aayos, nagtitiis at nananatiling maayos sa kabila ng sistemang unti-unting dumudurog sa kanila. Pagsakay niya sa lumang service jeep na maghahatid sa ilang staff sa kanto, tahimik siyang naupo malapit sa bintana. Sa malayo, tanaw niya ang taas ng gusali ng Vallejo Allied Systems. Maliwanag ang mga palapag, makintabang masalamin at tila napakalinis mula sa labas. Ngulit ngayon, alam na niyang ang tunay na dumi ng kumpanya ay hindi nakikita sa tiles, salamin o restrooms. Nasa paraan iyon ng pagtrato ng tao sa kapwa-tao. At sa unang araw pa lamang bilang si Sefra Valmonte, natitiyak na niya na ang kanyang naging desisyon ay hindi pagkakamali. Dahil ang kumpanyang inakala niyang may lamat lamang sa sistema, ay maaaring mas malalim pa ang pagkabulok kesa sa inakala niya. At ito pa lamang ang simula. Bago tayo dumiretso sa susunod na bahagi ng ating istorya, nais ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakatutok. Magkomento ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito napakinggan o napanood. Nakakagaan ng pakiramdam isipin na kahit magkakalayo tayo, iisa ang kwentong sabay-sabay nating sinusubaybayan. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Serafina sa maliit na apartment na ginagamit niya habang siya si Sefra Valmonte, hindi siya agad nakatulog. Masakit ang kanyang likod, mamaga ang bahagya niyang mga palad, at may manipis na sugat sa kanyang hintuturo dahil sa maling paghawak sa basag na gilid ng trash bin. Ngunit ang mas matindi kaysa sa lahat ng pagod na iyon ay ang bigat ng mga salitang narinig niya sa loob ng gusali. Habang nakaupo siya sa gilid ng maliit na kama at tahimik na pinapahiran ng ointment ang kamay, hindi mawala sa isip niya ang tono ni Lucinda, ang panguuyam niyang mga junior staff, ang malamig na tingin ni Ramonier, at ang simpleng kabutihang ipinakita ni Milena na parang ilaw sa gitna ng madilim na araw. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang telepono niyang taning si Talia lamang ang may alam. "Ma'am?" Maingat na bungad ni Talia sa kabilang linya. "Ayos lang ako," sagot ni Serafina kahit alam niyang hindi iyon lubos na totoo. "May nakuha kong additional files mula sa dating bookkeeper na nakausap ko noon. Hindi ko pwedeng i-email. Mas mabuti sigurong magkita tayo." Napatingin si Serafina sa relos sa pader. Mag-aalas 10 na ng gabi. "Sa bukas ng madaling araw," sabi niya, "sa dati ring lugar." Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubos ang araw, nagkita sila ni Talia sa isang lumang bakery sa kabilang barangay. Suot pa rin ni Serafina ang payak na damit ni Sefra at sa unang pagkakataon sa maraming taon, siya mismo ang umorder ng murang pandesal at kaping barako sa maliit na counter. Tahimik na ilapag ni Talia ang manipis na brown envelope sa mesa. Nandyan ang ilang photocopies ng maintenance contracts, supplier requests at rejected reimbursement endorsements. Hindi pa buo pero may pattern. Binuksan iyon ni Serafina sa ilalim ng mesa. Hindi niya kailangang basahin ng matagal para mapansin ng paulit-ulit na mga pangalan. May ilang suppliers na paulit-ulit lumalabas sa cleaning materials, restroom maintenance at building repairs, ngunit mataas ang singil at mababa ang actual delivery. Mas malala, may pirma ng approval sa opisina ni Octavian at sa ilang attachment ay may routing notes na dumaan sa legal desk ni Gideon. "Hindi pa ito sapat," mahinang sabi ni Serafina. "Oo, pero sapat para sabihing hindi simpleng negligence lang ito." "Lucinda?" "May indication na involved siya sa pagtatago ng employee complaints pero wala pa akong hawak na direkta." Muling isinilip ni Serafina ang mga kopya sa envelope at maingat niyang inilagay sa loob ng lumang eco bag ni Sefra. "Kailangan ko pang makakita mula sa loob. Hindi ko pwedeng biglain."
Talia, ang dalik siyang tinitignan bago maharang nagsalita. Ingat po kayo, mas malala na siguro kaysa sa akala natin. Hindi sumagot si Serafina. Sa totoo lang, iyon din ang kutob niya. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan ang naging bahagi ng araw-araw na buhay niya ang pagiging si Sefra. Hindi na lang siya ang baguhang tahimik na pinagmamasdan ng iba. Natuto na siyang gumalaw ng mas mabilis, magbuhat ng hindi halatang naninibago at sumabay sa takbo ng trabaho. Ngunit habang mas nagiging kabisado niya ang sistema sa ibaba, mas lalong umuukit sa kanya ang katotohanang ang kumpanya ay hindi lang may iilang bastos na empleyado. May isang kultura itong matagal nang nabubuhay sa takot, paboritismo at pananahimik. Lalong lumapit sa kanya si Milena Dagsaan na unti-unti niyang nakilala hindi lang bilang pantry attendant, kundi bilang panganay sa 4 na magkakapatid. Tuwing break nila, madalas ay sabay silang umuupo sa may service corridor na may maliit na bintanang tanaw ang likod ng gusali. Hindi ko na nga alam kung paano ko pagkakasyahin, minsang sabi ni Milena, habang tinitignan ng laman ng wallet niyang puro resibo at ilang pirasong barya. Yung kapatid kong si Lori, kailangan ng bumili ng gamot sa hika. Yung bunso naman, may project sa school. Kapag na-delay na naman ang allowance adjustment ko, baka mapilitan akong umutang na naman. Wala ka bang pwedeng lapitan sa HR? Tanong ni Serafina, bagamat alam na niya ang sagot. Napatawa si Milena, ngunit walang saya roon. Sa HR? Para saan? Para sabihan akong maghintay? O para tanungin ako kung bakit lagi akong may problema? Natigilan si Serafina. Hindi siya sanay na makarinig ng ganoong klase ng pagkapagod mula sa taong bata pa, ngunit halatang matagal nang wala nang mapagpipilian. Samantala, mas nakilala rin niya si Rufino Ladera. Tahimik itong tao, ngunit kapansin-pansin ang pagpipigil sa bawat kilos. Isang umaga, habang sabay silang naglilinis ng hallway ng storage wing, napansin ni Serafina ang bahagyang paninginig ng kamay nito. "Masama ba pakiramdam mo, Kuya Pino?" tanong niya. "Rayuma lang," sabi ni Rufino. Pilit na gumagawa pa rin ng trabaho. "Kapag malamig, masakit. Pero pwede pa. Bakit hindi ka muna magpatingin?" Saglit itong tumawa. "Magpatingin gamit ano? Yung benepisyong pangpapel? Yung reimbursement na aabutin ng 2 buwan bago ma-approve? Wag na. Mas importante pang ang mapatingin ko sa doktor ang asawa ko." Doon nalaman ni Serafina na ang asawa ni Rufino ay na-stroke 2 taon na ang nakararaan. Halos kalahati ng kita nito ay napupunta sa maintenance medicine. Ngunit hindi niya maiiwan ng trabaho dahil wala nang ibang aasahan sa bahay. Hindi na nakapagsalita si Serafina pagkatapos noon. Sa buong buhay niya, ang salitang medical assistance ay palaging tila simple lang. Isang approval, isang budget line, isang signed memo. Ngunit ngayon alam niyang para sa mga tulad ni Rufino, ang simpleng pirma na itinagkakait ng sistema ay maaaring kaibahan sa pagitan ng pag-asa at tuluyang pagbagsak. Hindi rin nagtagal at mas naging malinaw sa kanya ang pinagdaraanan ni Bembem Alonzo. Sa ibabaw ng magaang nitong biro at palangiting mukha, may dala rin itong alalahanin. Isang hapon, nadatnan niya itong mag-isa sa loading dock, nakaupo sa kahon at tahimik na nakayuko. "Ayos ka lang?" tanong ni Serafina. Nag-angat ito ng tingin at pilit na ngumiti. "Ayos lang. Pinatawag lang ako kanina. Nawawala raw yung isang sealed parcel na dumaan sa messenger desk noong nakaraang linggo." "May kinalaman ka ba?" "Wala," napailing si Bembem. "Pero kapag may nawawala rito, laging sa pinakamababang pwesto unang bumabagsak ang sisi." Parang may lamig na kamay na humawak sa batok ni Serafina. Ito na naman ang parehong padron. Kapag may problemang kailangang tabunan, ang unang isinasakripisyo ay ang mga empleyadong walang boses. Sa kabilang dako ng gusali, unti-unti rin siyang napapalapit sa Nicanor Udal o Nix. Hindi ito madaldal at likas ang pag-iingat nito, ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin nito sa sistema ng kumpanya. Parang laging may sinusundan na hindi makita ng iba. Isang gabi, bandang 7:00, inutusan si Serafina na maghatid ng panibagong supplies sa technical wing. Halos wala ng tao roon nang nadatnan niya si Nix sa harap ng 2 monitor na mabilis ang galaw ng mga daliri sa keyboard. Nang nakita siya nito, agad nitong ibinaba ang screen brightness. "Ikaw pala, iwan mo na lang dyan."
Hindi agad umalis si Serafina. Mukhang malamig ang pakiramdam mo. Masama sa kalusugan ang magtrabaho sa kumpanyang mahilig magtago. Diretsyong sagot ni Nix. Tiningnan siya rito. Bakit mong sinasabi yan? Huminga ng mabigat si Nix sa kalumingon sa salaming bintana ng server room na ngayoy madilim na ang labas. Dahil may mga files na biglang nawawala, may access logs na binubura, may procurement requests na ibang amount ang pumapasok sa system kumpara sa actual delivery records. At ang masama, kapag nagtanong ka, bigla kang sasabihang lumalagpas ka sa role mo. Hindi sumagot agad si Serafina. Kahit alam niyang kailangan niyang mag-ingat, alam din niyang hindi niya pwedeng hayaang mamatay ang pagkakataong ito. May pruweba ka ba? Mahina niyang tanong. Napatingin si Nix sa kanya. Waray sinusukat kung hanggang saan siya pwedeng pagkatiwalaan. Hindi pa buo, pero may trail at may kutob akong hindi lang pera ang niluluto nila. Pati empleyado, ginagamit nilang panakip. Bago pa siya makapagsalita, may mga yabag na papalapit sa koridor. Mabilis na inayos ni Nix ang tindig at nagsalita sa normal na tono. Salamat sa supplies! Tumanggo si Serafina at lumabas, ngunit pagtalikod niya ay mas bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi na ito simpleng usap-usapan sa lower floors. May digital evidence, may trail, at may taong sa loob mismo ng technical systems ang handang magsugal ng trabaho para sa katotohanan. Sa mga susunod na araw, isa pang mahalagang tao ang pumasok sa mundo ni Sefra. Si Jezebel Quinto, stock custodian ng Storage at Supply Division. Una niya itong nakita sa bodega sa basement level, isang babaeng manipis ang katawan, laging nakapusod ng mahigpit ang buhok at halos hindi ngumiti. Ngulit kabaliktaran ng tahimik nitong ora ang talas ng mata. Sino ka? Tanong ni Jezebel nang makita siyang naglalagay ng cleaning solution sa rack. Si Sefra po, bago sa utility. Tumanggo lang ito. Ngulit makalipas ang ilang araw, nang makita ni Jezebel na maayos at tahimik magtrabaho si Sefra, bahagya itong lumuwag. Bilangin mo nga to, sabi nito minsan habang itinuturo ang kahon ng tissue rolls. Ilang beses ko nang nire-report na kulang ang dumarating sa supply pero ang nakapirma sa delivery receipt, buo raw. Baka nagkakamali lang ng bilang, pakunwari niyang sabi. Matalim siyang tinignan ni Jezebel. Hindi ako nagkakamali sa bilang. 10 taon na akong kustodian. Ang tanong, sino ang gustong magmukhang ako ang may mali? At muli, heto na naman ang parehong sugat ng sistema, ang pagbabaliktad ng sisi sa mas mababang empleyado. Sa gitna ng lahat ng ito, isa pang bagong pangalan din ang nagsimulang umikot sa paligid niya. Si Kael Verdan, bagong facilities engineer na ipinadala raw mula sa regional division para tumingin sa recurring maintenance discrepancies. Una niya itong nakita sa ika-12 palapag nang mag-inspect ito ng sirang ventilation panel. Hindi ito tulad ng ibang managers na naglalakad na parang may sariling entablado. Simple ang suot nito, tuwid ang tayo at may paraan ng pagtitig na hindi nakakabastos. Noong muntik madulas si Serafina sa basapang tiles habang may bit-bit na mop bucket, mabilis itong sumalo sa gilid ng timba para hindi matapon. Ingat! Hindi pa ba nilalagyan ng warning sign kapag nagpapalinis sila rito? Saglit na patatigil si Serafina. Minsan po, nakakalimutan. Hindi dapat kinakalimutan. Sagot nito, bahagyang nakakunot ang noo. Kapag may nakasindik, utility na naman ang sisisihin. Iyon ang unang beses na may narinig siyang managerial level employee na hindi agad ibinabaling ang sisi sa mas mababa. Hindi man sila nagtagal sa usapan, natandaan niya iyon. Lumipas pa ang ilang linggo at lalo pang naging delikado ang lahat nang magsimulang makahalata ang mga nasa itaas na tila may kumakalap ng impormasyon. Isang araw, napansin ni Serafina na mas mahigpit na ang access sa ilang storage rooms. Kinabukasan, may memo tungkol sa confidentiality discipline na ipinaskil sa utility at clerical areas. Kasunod noon, kumalat ang chismis na may espiya raw sa lower floors na naglalabas ng impormasyon laban sa management.
Isang hapon, pinatawag si Criselda Mabon ng accounting. Hindi masyadong malapit si Serafina dito noon, ngunit kilala niya ito bilang tahimik at laging puyat na accounting clerk na bihirang ngumiti. Nang makasalubong niya ito sa koridor matapos ang meeting, maputla ang mukha nito at halos manginig ang kamay. Anong nangyari? Tumingin muna sa paligid si Criselda bago halos pabulong na sumagot. Pinapapirma sa akin sa liquidation report na alam kong may diferensya. Kapag hindi raw ako pumirma, ako ang sasalo ng delay at irregularity. Pipirma ka? Mariing umiling si Criselda at sa unang beses nakita ni Serafina ang matinding takot sa isang empleyadong matagal nang nasanay yumuko. Hindi ko kayang isugal ang pangalan ko, pero natatakot ako. May nanay akong dialysis patient kapag sinibak nila ako. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin, ngunit sapat na iyon para maunawaan niya ang buong bigat ng laban. Hindi ito tungkol sa mga nawawalang pondo o ghost suppliers. Ito ay isang sistemang marunong kumain ng dangal ng tao sa kagamitin ng kahinaan ng kanilang buhay sa labas ng opisina para pilitin silang manahimik. Pagkaraan lamang ng 2 araw, nangyari ang mas malinaw na babala. Inutusan ni Ramonier na maglinis ng supply room sa dulo ng basement corridor. Pagpasok niya doon, kakaunti ang ilaw at amoy na amoy ng halong karton, bleach at kalawang. Habang inaayos niya ang mga kahon, biglang sumara ang pinto. Mabilis niyang napalingon. Hinilan niya ang door handle, ngunit hindi ito bumukas. Hello? Malakas niyang tawag. May tao po ba? Walang sumagot. Saglit siyang natahimik. Pilit kinokontrol ang sariling paghinga. Hindi siya basta natataranta. Ngulit ibang usapan ang makulong mag-isa sa isang masikip na silid na walang bintana. Ilang minuto rin siyang paulit-ulit na kumakatok bago niya narinig ang mahinang kalansing mula sa labas. Maya-maya'y bumukas ang pinto at isang utility aid ang tumambad, halatang gulat. Nako, nandyan ka pala. Akala ko walang tao. Nasarhan ka? Hindi sumagot agad si Serafina. Ngulit sa malayo, sa mismong dulo ng koridor, nasulyapan niyang mabilis na lumiko ang aninong pamilyar sa kanya, ang anyong parang kay Ramonier. Hindi pa man siya nakakakuhang matibay na pruweba, malinaw sa kanya ang mensahe. May nakakapansin na sa kanya. May taong gustong takutin siya. Kinagabihan, matapos ang pangyayaring iyon, nagpa siyang kumilos si Nix. Tinext na si Sefra gamit ang numerong minsang ibinigay nito para sa emergency work concerns. Maikli lang ang mensahe. May kailangan kang makita. Ngayon na, basement archive access. Mabilis na bumalik si Serafina sa gusali sa pamamagitan ng service entrance na alam niyang hindi gaanong binabantayan sa oras na iyon. Sa basement archive room, nadatnan niya si Nix na may hawak na lumang external drive. Hindi ko ito pwedeng itago sa system, mahina nitong sabi. May nagbubura na ng logs, pero bago nila nabura ang lahat, may nasave ako. Ano yan? Tanong ni Serafina. Access trails, email approvals, supplier crosslinks. Hindi pa kumpleto, pero sapat para ikabit ang procurement anomalies sa office ni Octavian. At may lilang routing notes na dumaan sa legal at HR. Nanlamig ang pakiramdam ni Serafina habang tinitingnan ang maliit na device sa palad ni Nix. Parang napakaliit nitong bagay, ngulit maaaring iyon ang susi para magiba ang malaking mundong matagal nang tinatabunan ng takot at kasinungalingan. Bakit sa akin maibinibigay? Tanong niya, hindi bilang may-ari, kundi bilang si Sefra. Doon siya tinitigan ni Nix ng diretsyo. Dahil sa lahat ng tao rito, ikaw yung mukhang tahimik pero marunong makakita. At dahil pakiramdam ko, hindi ka basta janitress lang. Hindi gumibo si Serafina. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang papalapit na ang punto ng walang balikan. Hawak na niya ang mas mabigat na bahagi ng katotohanan, ngunit kasabay noon ay mas luminaw rin ang panganib. Kapag nalaman ng mga nasa itaas na may kopya siya ng mga files na iyon, hindi na simpleng pang-aalipusta o pagkukulong sa supply room ang isusunod nila. Habang nakatayo siya sa malamig na archive room, hawak ang external drive na parang piraso ng apoy, isa lang ang malinaw sa kanyang isip. Nagsimula siya sa misyon para makita ang totoo, pero mayon ay hindi na siya pwedeng umatras.
Dahil sa likod ng bawat record at nawawalang pondo ay may tunay na taong nasasaktan. At ang mga sugat na iyon ay matagal nang hindi nabibigyan ng hustisya. Bago tayo dumiretso sa mas matinding bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng patuloy na nakikinig at sumusubaybay. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinapakinggan. Nakakatuwang isipin na habang unti-unting nabubuksan ang lihim ng kwentong ito, may iba't ibang tao ring sabay-sabay na nakakaramdam ng kaba, awa at pag-asa. Nang gabing hawak ni Serafina o mas kilala sa loob ng gusali bilang si Sephra, ang maliit na external drive na ibinigay ni Nix, hindi siya agad umalis sa basement archive room. Tinitigan niya muna ang bagay na iyon sa kanyang palad na parang napakaligan, ngunit alam niyang kabigat ang laman nito. Sa sandaling iyon, para bang naramdaman niyang hindi na lamang siyang isang bilyonaryang lihim na nagmamasid sa sarili niyang kumpanya. Isa na siyang saksi sa isang sistema na matagal nang pinapatay ang dignidad ng mga taong pinakamalayo sa kapangyarihan. Sigurado ka bang walang ibang kopya nito sa system? Tanong niya kay Nix, umiling at isinara ang laptop bag nito. May original logs pa sa server dati, pero isa-isang nawawala. May mga admin activity na hindi dumadaan sa normal access protocol. Ibig sabihin, may tao sa itaas na may direktang kontrol o may taong binigyan ng espesyal na utos. Octavian, mahina ni bulong ni Serafina. Siya ang pinaka-obvious, sagot ni Nix. Pero hindi siya pwedeng kumilos ng ganyan katagal. May tumutukib sa kanya at may pumipirma. Tahimik na tumundog si Serafina. Hindi na niya kailangang sabihin kay Nix ang mga pangalang matagal nang umiikot sa isip niya. Lucinda, Gideon at Maureen. Sa pattern pa lang ng mga nangyayari, malinaw na hindi ito gawa ng iisang tusong opisyal. Isa itong organisadong kabulukan na matagal nang nakatanim sa loob ng kumpanya. At ang mas masakit, lumago ito habang siya ay abala sa paniniwalang maayos ang lahat dahil maayos ang mga numero sa mesa. Ingatan mo yan, dagdag ni Nix. Kapag nawala yan, mawawalan tayo ng malaking piraso ng kaso. Tumingin sa kanya si Serafina. Tayo? Bahagyang napatawa si Nix, ngunit hindi iyon masayang tawa. Matagal na akong nadadamay sa mga hindi ko kasalanan dito. Ngayon lang ako nakaramdam na baka may pag-asa pang lumaban. Hindi na sumagot si Serafina. Sa kaibuturan niya, may kakaibang bigat at gaan na sabay niyang nadama. Bigat dahil alam niyang patalapit na siya sa delikadong yugto. Gaan dahil sa wakas, may mga taong handang tumayo kahit nanginginig. Paglabas niya ng archive room, maingat niyang itinago ang drive sa loob ng tinahi niyang tagong bulsa sa lining ng kanyang eco bag. Hindi siya dumaan sa pangunahing corridor. Sa halip, pinili niya ang mas madilim at mas tahimik na service passage papunta sa likod ng gusali. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang mapansin niyang may dalawang security personnel na hindi pamilyar ang mukha. Kapwa nakatayo sa di kalayuan, waring may hinihintay. Agad yumuko si Serafina, pinagbuti ang pag-arte bilang pagod na utility worker at dumaan ng hindi tumitingin ng diretsyo. Hindi siya pinigilan, ngunit ramdam niyang mas maging makapal ang hangin ng gusali mula nang makuha niya ang drive. Hindi man siya nahuli, tila gumagalaw na ang mga nasa itaas. Kinabukasan, mas lalong napatunayan ang hinala niyang iyon. Pagpasok niya sa service gate, kapansin-pansing tahimik ang karaniwang masiglang grupo ni na Bembem at Milena. Nakaupo si Milena sa bangko malapit sa locker area, maputla at halatang halos hindi nakatulog. Si Bembem naman ay paikot-ikot na naglalakad. Hawak ang sariling ID lace na parang gustong pigtasin. Anong nangyari? Tanong ni Serafina nang makalapit. Si Milena ang unang sumagot. Si Bembem, pinatawag na naman kagabi. Dahil dun sa parcel? Tanong niya. Tumanggo si Bembem. Mas lumala. Hindi na lang nawawalang parcel. Sinasabi na ngayon na ako raw ang nagmanipulate ng receiving log. Hindi ko nga alam kung paano ginagawa yon. Nanlamig ang pakiramdam ni Serafina. Ito na marahil ang sinasabi ni Nix. May ihahain silang scapegoat. Sino ang nagpatawag? Maingat niyang tanong. Operations at legal, sabi ni Bembem. May memo na raw. Under review daw ako for dishonesty.
Hindi pwedeng ganun, hindi napigilang sabi ni Milena. Kilala ka ng lahat dito, ngunit napailing lamang si Bembem. Diyan nga sila magaling. Kahit kilala ka, kapag gusto ka nilang itulak sa hukay, may papel silang ipapakita. Paglingon ni Serafina sa paligid, nakita niyang si Rufino ay nakatayo lamang sa may locker. Mariing nakasara ang mga kamao. Halatang galit ito ngunit wala ring magawa. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa kanya ang mga mukha ng mga taong nasaktan dahil sa katahimikan ng sistema. Ngayon ay may pangalan na ulit ang biktima. Bembem. Hindi pa natatapos ang umagang iyon nang sumunod ang ikalawang dagok. Sa accounting wing, nadatnan niyang umiiyak si Criselda Mabon sa wash area. Pilit itinatago ang luha habang naghuhugas kunwari. Nang kamay. Nang napansin siya nito, mabilis nitong pinunasan ang mga mata. Anong nangyari? Tanong ni Serafina. Hindi agad sumagot si Criselda. Tumingin muna ito sa salamin, saka mahinang sumalita. Pina-final warning daw ako. Dahil dun sa liquidation report, tumanggo si Criselda. Hindi ko pinirmahan, kaya ngayon sinasabi nilang non-cooperative ako at ako raw ang dahilan kung bakit delayed ang audit compliance. Pinapili ako kanina ni Ma'am Lucinda. Pumirma raw ako at tatahimik na lang o maghanda raw ako kapag hindi na ni-renew ang contract ko. Napapikit si Serafina sa narinig. Ganito kalupit ang sistema. Hindi sapat na nakapagnanakaw na sila at nakapagsira ng proseso. Kailangan pa nilang patahimikin ang sino mang tumangging makisali. At higit sa lahat, hindi sila takot gawin iyon dahil sanay silang walang kumakalaban. Noon niya lalong napagtanto na hindi na sapat ang tahimik na pangangalap ng ebidensya. May mga taong posibleng mawalan ng trabaho, dangal at kabuhayan anumang araw. Sa hapon ding iyon, nagpalabas ang kumpanya ng internal announcement para sa nalalapit na Grand Anniversary Gala ng Vallejo Allied Systems. Isang engranding selebrasyon na dadaluhin ng investors, media partners at senior executives. Ang tema raw ay Years of Excellence, Years of Integrity. Nang mabasa iyon ni Serafina sa bulletin board, muntik siyang matawa sa tindi ng kaplastikan ng pagkakataon. Integrity. Ulit ni Milena na nakisilip sa announcement. Sana naririnig ng Diyos ang mga salitang ginagamit nila. Hindi siya sumagot pero sa mismong sandaling iyon, may nabuo ng malinaw na plano sa isip niya. Ang gala ang magiging pinakamagandang entabla. Hindi agad siya kumilos ng padalos-dalos. Kagabi, nakipagkita siya kay Talia sa apartment. Doon, sa unang pagkakataon mula nang simulan ang buong operasyon, isinaksak ni Serafina ang external drive sa isang secure laptop na hindi konektado sa corporate network. Magkatabi silang nakaupo habang isa-isang bumukas ang mga file. Supplier ledgers, approval chains, scanned signatures, internal emails, time-stamped access records, at ilang CCTV stills na nagpapakitang may mga dokumentong inilipat matapos ang office hours. Tahimik si Talia sa unang 10 minuto. Pagkatapos noon, napaupo na lang ito ng tuwid. Hindi na ito simpleng anomalya. Sabi niya, namumutla. Organized diversion ito at may effort talaga silang sirain ng trail. Tumango si Serafina. May kopya ka ba ng shareholder directory at contact details ng external audit liaison? Meron. Maghanda ka. Kailangan natin ng secured release route. Kapag sumabog ito, hindi pwedeng isang kopya lang ang hawak natin. Habang nagsasalita siya, hindi na si Sefra ang naroon. Unti-unti nang bumabalik ang tinig at tindig ni Serafina Vallejo, ang babaeng sanay sa digmaan sa boardroom, ngunit ngayon ay dala ang mas masakit na katotoanang ang pinakamalaking giyera niya ay nasa loob mismo ng sariling kumpanya. Hindi natapos ang gabi na yun sa plano lamang. Pinatawag din niya sa pamamagitan ng maingat na mensahe si Nix sa isang hiwalay na lokasyon. Nagkita sila sa loob ng isang 24-hour coffee shop na malayo sa opisina. Nandoon na rin si Talia, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na itinago ni Serafina ang lahat. Ako si Serafina Vallejo. Matagal siyang tinitigan ni Nix. Wala itong sinabi agad. Hindi rin ito mukhang gulat na gulat.
parang may bahagi sa kanyang hinala noon pa man. Kaya pala, iyon lang ang sinabi nito. May oras ka pa para umatras, sabi ni Serafina. Kapag itinuloy natin ito, malamang targetin kanila ng mas direkta. Napailing si Nix. Kung aatras ako mayon, parang pumayag na rin akong maging parte ng kabulukan. Matagal ko nang gustong magsalita. Ngayon lang ako nagkaroon ng may kayang magpatunay. Sa huling bahagi ng gabi, pinlano nila ang sunod-sunod na hakbang. Si Talia ang maghahanda ng off-site evidence packets. Si Nix ang magva-validate ng digital integrity at magsisecure ng metadata proof para hindi masabing peke ang mga logs. Si Serafina naman ang patuloy na papasok bilang Sephra hanggang sa tamang araw upang tiyaking hindi pa mahalata ang lawak ng kanilang nalalaman. Ngunit habang lumalalim ang plano, mas tumitindi rin ang panganib. 3 araw bago ang anniversary gala, dumating si Kael Verdan sa basement supply wing habang nag-aayos si Serafina ng cleaning carts. Kapansin-pansin na parang may gusto itong sabihin, ngulit pinipili ang salita. Sephra, tawag nito. Bahagyang nagulat si Serafina, bihira itong lumapit ng direkta. Opo, tumingin muna si Kael sa paligid bago nagsalita ng mababa ang boses. Mag-ingat ka muna sa paggalaw mo sa gusali. Bahagyang namikip ang dibdib ni Serafina. Bakit po? Tumingin muna si Kael sa paligid bago nagsalita ng mababa ang boses. Mag-ingat ka muna sa paggalaw mo sa gusali. May pinag-uusapan sa operations. Hindi ko alam ang buo pero may hinahanap silang leak at napansin kong may extra instructions sa security tungkol sa lower staff movement. Hindi agad siya nakasagot. Sa lahat ng tao sa management level, si Kael ang isa sa iilang hindi nagsasalita ng may pagmamataas. Ngunit higit sa lahat, ramdam niyang hindi ito nagbababala para manakot. Bakit niyo po sinasabi sa akin? Tanong niya. Saglit siyang tinitigan ni Kael. Kasi hindi tama ang nangyayari rito at kasi may pakiramdam akong marami kang nakikita na ayaw nilang may makita. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula siya bilang Sephra, nakaramdam si Serafina ng kakaibang pagkabigla na hindi galing sa takot. Isa iyong uri ng pagkilala, hindi pa sa tunay niyang pangalan, kundi sa katotohanang may isang tao na nakakita sa kanyang pagiging higit pa sa isang tahimik na janitress. Ngunit hindi pa yun ang oras para magpapahina. Dumating ang araw ng gala. Maaga pa lamang ay magulo na ang buong gusali. May mga bulaklak sa lobby, may red carpet sa main hall, may ilaw sa grand ballroom at abalang-abala ang lahat sa pagdating ng mga bisita. Ang utility at pantry staff ang pinakabinugbog sa trabaho. Si Milena ay halos hindi na makaupo kahahanda ng service stations. Si Rufino ay pinipilit pa ring magbuhat kahit halatang sumasakit ang balakang. Si Bembem kahit under review ay inutusan pa ring magtakbo para sa document transfers. At si Sephra, sa paningin ng lahat, ay isa lamang janitress na kailangang manatiling hindi nakikita sa gilid ng engranding okasyon. Bandang 7:00 ng gabi, nagsimula ang programa. Maisa-isang dumating ang investors, board members at media guests. Nandoon si Maureen na kasing kintang ng chandelier ang kasuotan. Nandoon si Lucinda na parang huwalarang HR leader ang dating. Nandoon si Gideon na laging payapa ang mukha at Octavian na tila hari ng isang imperyong hindi naman kanya. Sa backstage service corridor, tahimik nagtipon sina Serafina, Talia at Nix sa isang maliit na control room na konektado sa AV system. Nandoon na rin si Kael, hindi dahil inimbita sa plano mula sa simula, kundi dahil ilang oras bago ang programa, kusang lumapit kay Talia after makita na may kahinahinalang galaw si Octavian sa tech team. Wala nang oras para itago pa sa kanya ang lahat, at sa sandaling malaman niya ang katotohanan, hindi siya umatras. Ready na ang backup feed, sabi ni Nix habang nakatutok sa laptop. Nakontak mo na ba ang external audit liaison? Tanong ni Serafina kay Talia. Oo, nakaschedule ang secured dispatch. Kapag inilabas natin ito, may sabay ng copy sa labas. Tumingin si Serafina sa maliit na salamin sa control room. Doon niya nakita ang anyo ni Sephra.
Simple, tahimik, halos walang mapapansin. Ngunit sa loob ng ilang minuto, mawawala na ang pagkukubling iyon. Mula sa ballroom ay narinig ang boses ni Octavian sa podium. "Tonight," malakas nitong sabi, "we celebrate not just success, but the integrity that built Vallejo Allied Systems." "Ngayon na," sabi ni Serafina. At sa sandaling iyon, pinindot ni Nix ang override sequence. Naputol ang presentation sa malaking LED wall. Nagkaroon ng maikling static. Nagkagulo ang ilang guests. At sa susunod na segundo, lumabas sa screen ang mga dokumentong akala ng mga nasa itaas ay habang buhay nilang matatakpan. Supplier chains, access logs, approval trails, at mga scan ng pirma. Kasunod noon, ang mga salitang tumama sa buong ballroom na parang kulog. Years of excellence o years of exploitation? Napahinto si Octavian sa entablado. Si Lucinda ay biglang namutla. Si Gideon ay agad tumayo mula sa mesa. Si Maureen ay napatakip sa dibdib na parang hindi makataniwala. At sa gitna ng lumalawak na bulungan, takot at pagkakagulo ng mga tao, marahang humakbang palabas si Serafina mula sa service corridor. Suot pa rin ang uniforme ng janitress. Papunta sa entablado. Papunta sa sandaling yayanig hindi lang sa gusali, kundi sa buong katotohanang matagal nang itinago ng sarili niyang kumpanya. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, nais ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na umabot hanggang dito. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan. Iba ang sarap ng pakiramdam kapag alam mong sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na tumitibok para sa isang kwentong puno ng sakit, tapang at pagbangon. Sa gitna ng engrandeng ballroom ng Vallejo Allied Systems, habang nananatiling nakapako sa malaking LED wall ang mga dokumentong matagal nang itinago ng mga nasa kapangyarihan, mabagal ngunit matatag ang bawat hakbang ni Serafina palapit sa entablado. Suot pa rin niya ang simpleng uniforme ng janitress. Sa unang tingin, isa lamang siyang utility worker na tila nagkamaling napasok sa pinakamarangyang bahagi ng gabi. Ngunit sa kanyang tindig, sa katahimikang bumabalot sa bawat kilos niya at sa paraang hindi siya natinag sa gulo sa paligid, may kung anong mabigat na pahiwatig na unti-unting naramdaman ng buong silid. "Security!" sigaw ni Octavian, bahagyang nanginginig ang boses sa kabila ng pilit nitong kontrol. "Who allowed this woman up here?" Ngulit bago pa makalapit ang dalawang gwardya, tumunog muli ang mic sa podium. Hindi na hawak ni Octavian, kundi na-override na ng control room. Kasunod noon, lumabas sa screen ang sunod-sunod na time-stamped files, false supplier invoices, manipulated receiving logs, reimbursement denials, legal routing approvals, at mga scan ng pirma. Kasunod noon, ang mga salitang tumama sa buong ballroom na parang kulog. Years of excellence o years of exploitation? Napaatras si Octavian sa tabi ni Lucinda, napanganga si Maureen sa kanyang kaluklukan. Nakatitig lamang si Gideon nang hindi makapaniwala, at nang silipin ni Serafina sa gilid ng hall, nakita niya ang mga mukha ni na Milena, Rufino, Bembem, Criselda at Yasabel. Hindi man sila nakaupo sa gitna ng bisita, naroon sila sa gilid bilang mga taong buong araw na inutusan, pinagmadali at halos hindi tinignan sa mata. Ngayon, pare-pareho silang nakatitig sa kanya, at sa mga mata nilang iyon ay may halong takot, pagkakalito at unti-unting pag-asa. Huminto si Serafina sa harap ng entablado. Kinuha niya sa kanyang mukha ang lumang salamin. Pagkatapos ay harahang niyang hinubod ang name badge na may nakasulat na Sefra Balmonte. Wala pa rin siyang sinasabi, ngunit sa simpleng kilos na iyon, parang humigpit ang hangin sa buong ballroom. Hindi maaaring, bulungan ni Maureen Santelices, ngunit hindi net niya ito na ituloy. Tumuntong si Serafina sa entablado at humarap sa lahat. Nang magsalita siya, hindi na iyon ang mahina at maingat na boses ni Sefra.
Ako, si Serafina Valeo. Parang sabay-sabay na nawalan ng hangin ng buong silid. May ilang guests na napahawak sa dibdib. May mga media people na kusang nagtaas ng cellphone. Ang ilang investors ay tumayo mula sa kanilang upuan. Sa pinakalikod, si Milena ay napatakip sa bibig habang si Bembem ay napaatras ng isang hakbang. Tila hindi makapaniwala sa biglang pagbaliktad ng lahat. Si Octavian ang unang nakabawi. Serafina, this is highly irregular. Ang irregular, malamig ngunit malinaw na putol ni Serafina ay ang ilang taon niyong pagnanakaw, pagsisinungaling at pang-aabuso sa mga empleyadong pinaniwala ninyong wala silang halaga. Tahimik ang buong hall, walang musikang tumutugtog, wala nang tunog ng kubyertos o bulungan. Tanging boses niya ang umaalinggaw-ngaw sa loob ng marangyang lugar na ilang minutong nakararaan ay puno ng palabas tungkol sa integrity. Sa loob ng mga nakaraang linggo, patuloy niya, pumasok ako sa kumpanyang ito bilang isang ordinaryong janitress, hindi bilang may-ari, hindi bilang board chair, kundi bilang isang taong gusto lamang sanang magtrabaho ng marangal. Napatingin siya kay Lucinda. At bilang ordinaryong tao, natutunan ko kung paano ninyo tingnan ang mga nasa ibaba, hindi bilang tao, kundi bilang gamit, bilang katawang pwedeng utusan, pagalitan, pagtakpan ng kasalanan at itapon kapag may kailangang isakripisyo. Namutla si Lucinda ngunit pilit pa rin itong pinatigas ang mukha. These allegations are emotional and inappropriate for... Emosyonal? Ulit ni Serafina at sa pagkakataong iyon ay may kirot ng kumiskis sa boses niya. Emosyonal ba ang utility worker na hindi naaprobahan ang medical request para sa gamot ng kanyang ina? Emosyonal ba ang accounting clerk na pinilit ninyong pumirma sa mali para lang mailigtas ninyo ang sarili ninyo? Emosyonal ba ang messenger na gusto ninyong gawing magnanakaw para may mapagtakpan ang inyong sindikato sa procurement? Hindi makasagot si Lucinda. Dahan-dahang humarap si Serafina sa mga bisita at shareholders. Ang mga dokumentong nakikita ninyo sa screen ay bahagi lamang ng kabuoang ebidensyang na isubmiti na sa Independent Audit Liaison, External Legal Counsel at sa mga kinauukulang otoridad. Hindi ito palabas, hindi ito power play. Ito ay pagsingil sa matagal ng pananahimik. Sa gilid ng entablado, sinubukan ni Gideon Varte na lumapit sa AV Console personnel, ngulit dalawang kinatawan mula sa external audit team na dumating pala ng mas maaga kaysa inaasahan dahil sa alertong ipinadala ni Talia ang humarang sa kanya. Doon niya lang naunawaan na hindi na ito isang bagay na maaareglo sa simpleng legal maneuver. Serafina, sabi ni Octavian, pilit pinapakalma ang mukha. Whatever this is, we can settle this privately. Napatingin sa kanya si Serafina at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, malinaw na malinaw ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Pribado? Tanong niya. Pribado ninyong inayos ang pagnanakaw. Pribado ninyong tinakot ang HR complaints. Pribado ninyong ginawang kalasag ang kahirapan ng mga empleyado. Tama na. Sa dami ng buhay na sinira ninyo, wala na kayong karapatang humingi ng pribadong usapan. Pagkatapos noon, tinawag sa harap ang ilang pangalan. Milena Dagsaan. Nagulat si Milena at hindi agad gumalaw, ngunit sa mahinang tango ni Talia mula sa ibaba ng stage, dahan-dahan siyang lumapit. Rufino Ladera. Bagaman hirap sa kilos, umakyat si Rufino, hawak ang gilid ng entablado para alalayan ng sarili. Bembem Alonzo, Criselda Mabon, Isabel Quinto, Nicanor Udal. Isa-isa silang umakyat at ang mga taong matagal na lamang nakatayo sa likod ng eksena ay ngayon nasa harap ng lahat. Hindi para gawing dekorasyon ng drama, kundi para kilalaning sila ang tunay na saksi sa bulok na sistemang pilit itinago sa makikinang na ilaw ng kumpanya. Huminga ng malalim si Serafina bago nagsalita muli. Ang mga taong ito ang nagsabi ng totoo kahit alam nilang maaari silang mawalan ng trabaho. Sila ang tumayo kahit ang kapalit ay takot, kahihiyan at panganib.
Habang ang ilan sa nakapangyarihan ay ginagamit ang opisina para magnakaw, ang mga taong ito ang nanatiling marangal kahit halos wala nang natitira sa kanila. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Criselda ang pagluha. Si Bembem ay napayuko, wari hindi sanay na pinag-uusapan sa paraang may dangal. Si Rufino naman ay nanatiling tahimik, ngunit ang panginginig ng panganito ay sapat ng patunay ng bigat ng sandali. Nang gabing iyon, sa utos mismo ni Serafina, pansamantalang sinuspende sa pwesto sina Octavian, Lucinda, Gideon at Maureen habang ang kanilang akses sa kumpanya ay agarang binawi. Hindi na iyon usapin ng simpleng internal investigation. Mula sa ballroom mismo, sa harap ng investors at witnesses, inilabas ang formal notice ng emergency board action na inihanda ni Talia katuwang ng natitirang independent directors na matagal nang may alinlangin ngunit walang sapat na ebidensya noon. Sa mga sumunod na araw, naging laman ng balita at industry circles ang pagbagsak ng ilang matataas na opisyal ng Vallejo Allied Systems. Naglabasan ng mga dating pinatahimik na reklamo, may mga dating empleyadong nagpadala ng sworn statements, maging ang ilang suppliers ay nagsimulang magsalita nang mabatid nilang hindi na protektado ng kapangyarihan ang mga taong kasabwat nila. Ngulit para kay Serafina, hindi natapos ang laban sa pagbubunyag lamang. Nang humupa ng kaunti ang unang alon ng eskandalo, ipinatawag niya ang lahat ng department heads, rank-and-file representatives at contractual personnel para sa isang bukas na pagpupulong sa main hall, hindi sa boardroom. Doon, sa parehong sahig na dati niyang nilinisan silang Sephra, tumayo siya hindi bilang malayong bilyonarya, kundi bilang taong handang akuin ang pagkakamali. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito, at kahit hindi ako ang direktang gumawa ng mga krimen nangyari rito, may pananagutan ako sa tiwalang inilagay ko sa maling tao. Pinabayaan kong maging sapat sa akin ang mga report at numero. Pinabayaan kong malayo ako sa inyo. At dahil doon, may mga nasaktan, napahiya at halos nawalan ng kabuhayan under ng pangalang Vallejo. Tahimik ang buong hall. Humihingi ako ng tawad, malinaw niyang sabi. Hindi bilang scripted na pahayag, hindi para sa media, kundi bilang taong nakakita na sa wakas sa mga sugat na matagal nang binabaliwala. Pagkatapos noon, sunod-sunod niyang inilatag ang mga reformang agad niyang ipakutupad. Magkakaroon ng Independent Grievance Council na may kinatawan mula sa rank and file at contractual staff. Ire-review ang lahat ng delayed medical assistance at overtime approvals at uunahin ang mga kaso ni Rufino at iba pang matagal nang naisang tabi. Magkakaroon ng Education Support Fund para sa dependents ng lower-level employees. Ang lahat ng promotions at disciplinary actions ay dadaan sa mas malinaw at mas transparent na proseso. At higit sa lahat, maglulunsad ng malawakang audit sa procurement, payroll, logistics at HR. Hindi madaling proseso ang sumunod. Maraming linggo ng gulo, pagdududa at pangamba ang dumaan. May ilang clients na umatras muna. May ilang investors na naghintay muna ng resulta bago muling magtiwala. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kakaibang klase ng sigla sa loob ng kumpanya. Hindi dahil maayos na ulit ang imahe, kundi dahil unti-unti nang may mga taong naniniwalang baka posible palang magkaroon ng kumpanyang hindi sila kailangang yurakan para lang kumita. Isa sa pinakamalalim na tumatak kay Serafina ay ang araw na dinala ni Talia sa opisina ang listahan ng mga emergency cases na naaprubahan na. Kasama roon si Rufino Ladera. Nang ipatawag si Rufino sa opisina, kabado pa ito. Marahil sanay na ang ganitong mga tawag ay may kasunod na problema. Ngulit nang ibigay ni Talia ang dokumentong nagsasabing aprobado na ang medical support para sa asawa nito, pati ang retirement transition package na may sapat na benepisyo, hindi agad ito nakapagsalita. "Ma'am," nanghinginig nitong sabi kay Serafina. Hindi sumagot agad si Serafina. Sa halip, tumayo siya mula sa likod ng mesa at iniyabot mismo ang sobre sa matandang lalaki. "Hindi mo kailangang magpasalamat sa bagay na matagal na dapat na ibigay sa iyo," mahinahon niyang sabi.
Napayuko si Rufino at sa unang pagkakataon ay nakita niyang lumuha ito ng walang pagtatago. Si Milena naman ay isa sa mga unang nabigyan ng adjustment at scholarship assistance para sa mga kapatid nito. Nang natanggap nito ang balita, hindi ito agad naniwala. "Totoo po ba ito?" tanong nito habang hawak ang papel. "Hindi po ba ito temporary lang?" Ngumiti si Serapina. Ngayon ay hindi na bilang si Sefra kundi bilang sarili niyang pangalang tanggap na ng lahat. "Totoo, at hindi ito pabor. Karapatan ninyo ito na matagal lang ipinagkait." Si Bembem ay tuluyang nalinis ang pangalan nang lumabas ang digital logs na nagpapatunay na hindi siya ang may sala sa parcel anomaly. Sa katunayan, nadiskubre pang naggamit ang messenger routing para takpan ng dokumentong may kaugnayan sa ghost supplier transfers. Nang marinig iyon, napaupo na lamang si Bembem at napatawa habang umiiyak. "Sabi ko na nga hindi ako mamamatay na mangnanakaw ang tingin nila sa akin," aniya. Si Criselda naman ay inilipat sa compliance team matapos mapatunayan ang katapatan nito. Si Isabel ay ginawan pangunahing bahagi ng restructured supply verification system. At si Nix, na sa simula ay halos handa ng mawala ng trabaho, ay itinalagang mamuno ng bagong Systems Integrity Unit na direktang nagre-report kay Serapina at sa Independent Oversight Committee. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, unti-unti ring natutong huminga si Serapina bilang tao, hindi lang bilang leader. At sa prosesong iyon, hindi nawala sa paligid niya si Kyle Verdun. Hindi naging sentro ng kwento ang relasyon nila, ngunit siya ang isa sa iilang taong hindi lumapit kay Serapina dahil sa pangalan niya. Isang gabi, mahigit 6 na buwan matapos ang iskandalo, nadatnan siya ni Kyle sa dating service corridor na minsan nilang pinagtagpuan habang siya ay Sefra pa lamang. Tahimik siyang nakatayo roon, nakatingin sa maliit na bintanang tanaw ang likod ng gusali. "Dito ka pala madalas tumayo noon," sabi ni Kyle. Bahagyang ngumiti si Serapina. "Dito ko unang naramdaman kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng mundo sa taas at mundo sa baba." Lumapit ito at tumabi sa kanya. At ngayon, napatingin siya sa loob ng corridor. Sa mga dumaraang empleyadong ngayon ay hindi na naglalakad ng nakayuko gaya ng dati. "Ngayon, gusto kong wala ng ibaba at itaas pagdating sa dignidad." Hindi agad sumagot si Kyle. Maya-maya, mahinahon nitong sabi, "Mabigat ang dinaanan mo kaysa sa nakikita ng marami, pero hindi ka bumitiw." Napangiti si Serapina. Maliit, ngunit totoo. "Hindi ko rin siguro kinaya kung wala ang mga taong nagpatapang kahit hindi sila pinikinggan." At kabilang siya roon, alam nilang dalawa. Lumipas ang 2 taon. Unti-unting bumangon ang Vallejo Allied Systems, ngulit sa pagkakataong ito, hindi na sa ibabaw ng mga itinagong sugat. Mas mabagal ang pag-angat, mas maingat ang pamamalakad, at mas totoong sinusukat ang tagumpay hindi lamang sa kita, kundi sa kung paano tinatrato ang bawat taong bahagi ng kumpanya. Nagkaroon ng regular employee councils, real-time auditing, at mas maayos na benepisyo para sa mababang antas ng manggagawa. Ang plaka sa lobby ay pinalitan. Ang bating nakalagay na puro papuri sa leadership excellence ay pinalitan ng mga salitang personal na pinili ni Serapina. Ang dangal ng bawat manggagawa ang tunay na pundasyon ng kumpanyang ito. Sa araw ng muling pagbubukas ng renovated main lobby, naroon sina Milena, Bembem, Criselda, Isabel, Nix at maging si Rufino kasama ang asawa nitong bahagyanang nakakalakad sa tulong ng tungkod. Nandoon din si Talia na mula simula hanggang dulo ay hindi bumitaw. At sa di kalayuan, tahimik na nakatayo si Kael, gaya ng dati, hindi nakikipag-agawan sa sentro, kundi naroon lang, matatag. Habang pinagmamasdan ni Serapina ang mga taong minsang nakilala niya bilang janitress, dahan-dahang bumalik sa alaala niya ang unang araw na pumasok siya sa service gate. Ang panlalamig sa tono ng mga supervisor, ang natapong kape sa sahig, ang pagod sa likod, ang baong inialok ni Milena, ang panginginig ng kamay ni Criselda, ang pangamba ni Bembem, ang katahimikan ni Rufino. Ang lahat na ngayon dating sugat, ngayon naging daan sa isang pagbabago na hindi na kayang burahin ng kahit anong bagong kasinungalingan. At sa wakas, alam niyang hindi na niya kailangang magpanggap para makita ang totoo.
Dahil mula sa pagkakadapa ng kanyang kumpanya, natutunan niyang ang pinakamahalagang uri ng pamumuno ay hindi iyong marunong mamuno mula sa itaas, kundi iyong marunong bumaba, makinig, umamin, at muling magtayo kasama ang mga taong matagal nang hindi napapakinggan. At sa pagtatapos ng lahat, hindi lamang kumpanya ang muling nabuhay, pati si Serafina mismo.